DNR called our attention if makakatulong kami doon sa isang pag-rescue ng isang Philippine crocodile na nandyan sa Misamis Oriental. Sir Andrew, hi. Yes, nice meeting you, Doc. Kusa silang tumawag sa DNR para i-turn over. Binili niya sa alam ko sa Surigao eh. Maliit pa. Maliit pa, I think around 10 years na yata eh. 10 years ago. So, siguro mga ganito pa lang yan, kalaki. Kaya mas maganda nga na pag turn over, magamit siya sa pagpaparami and conservation. Ang ating Philippine crocodile ay kaunti na lang ang bilang sa wild. Sa loob ng kulungan niya, meron siyang kasamang 5 pagong. Yung turtles na kasama ng crocodile, hindi siya kinakain kasi yung crocodile, ever since bata pa raw sila, magkasama na sila. Bukod doon, yung crocodile, binibigyan siya ng pagkain, kaya hindi niya naiisip na pagkain yung mga kasama niyang mga pagong. Ang bukarot na ito, sa Zoological Park muli ng NPC dadalhin. Sinumaan ako ni Elvin Sansona mula sa National Power Corporation or NPC para ilipat ang freshwater crocodile. How far is yung paglilipatan sa kanya? From here, mga 3 hours tapos mga ganun. 3 hours. Okay, let's prepare. I will bring my tackle box. We will attempt to try to catch it by the snout, upper snout. And then now we need the death roll. Okay, hila. Mo sa kabilang side ka. And itong pagtakip natin sa mata niya, calms him down, ano? Kasi ulit, mag-struggle ulit siya. Mahalaga rin malaman ko kung ano ang kasarian ng buhaya. Dito mo ma-determine yung kanyang gender. Female. Good. Then you look at the scales. So, walang gasgas. Wala siyang mga mites. Walang mga sugat. Kasama na rin sa isusurrender ang mga pagong. Pero habang nilalagay ko sila sa sako, nagatok. O yung turtle, hindi ko inaasahan nakagat pa ako. Oras na para ibiyahe ang buhaya. We're here now sa Maria Cristina Falls, ano? And meron pala silang zoological garden dito. And this would be the new home. So ito yung mga barkada niya. This will also help him acclimatize dito sa bagong lugar. This is just temporary. Yung kanyang lugar doon, it may not look fancy but it's very close to its natural environment, ano? Kailangan ng continuous education sa mga tao para hindi na dumating sa ganitong punto na pag lumaki na yung mga alaga nila, na realize nila na hindi na namin kayang alagaan dahil lumalaki na siya. Ang pangangalaga ay iba sa pag-aalaga. Maaring maganda ang ating intensyon sa pag-aalaga ng mga buhay ilang. Pero sa huli, napupunta na lang sila sa iba't ibang pasilidad at hindi na kailanman pwedeng maibalik sa wild.